the second highest office. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, kung nasaan man yan, pinagtatalunan na yan, inaanalisa na yan. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo. At huwag na po tayong magpersonalan. At yun na nga, mga kabayan, nagsalita na nga itong si Congressman Marcoleta patungkol nga doon sa nangyaring hearing sa budget ng OVP na kung saan nga ay inipit yung budget ni Vice President Inday Sara ng mga congressman na nandoon, particular na yung mga NPA na congressman. Mantakin nyo, mga kabayan, budget ng Office of the Vice President, iipitin mo. Okay na sana yung magtatanong ka, pero babalikan mo pa yung budget nung nakaraang 2 taon. Isipin mo yung budget ay para sa 2025. Babalikan mo pa yung budget ng 2023 dahil dun sa sinasabing confidential funds, natanggal na nga yan noong 2024 Tapos yung budget ng 2025, wala rin confidential funds. Nagkaroon kasi yan, mga kabayan, ng script na halos lahat ng mga congressman na nandyan gustong yan nang itanong at gisahin si VP Inday Sara. Ngunit alam naman natin kung ano yung naging ending nun, mga kabayan. Ang napahiya lang etong mga congressman. At ang naging kahiya-hiya talaga dito si Kimbo na siyang nanguna dyan sa budget hearing ng OVP. Mantakin mo, lahat ng mga congressman hinahayaan mong magsalita, pero si VP Inday Sara ayaw mong pagsalitain. Maraming mga tapos si Vice President Inday Sara sisitahin mo. Damay mo ba tong si Abante na akala mo kung makapagsalita, kala mo siya yung presidente. Ang gusto mong isagot, yes or no lang. Sa tagal mo dyan, Abante, yung utak mo paurong. Imbis sana ikaw yung nakakaintindi dyan, sinausawan mo pa yung mga kasama mo. Sa bagay, meron naman kayong script at may sinusunod kayong iisang amo. At ang utos ng amo nyo sa inyo ay ipitin si Vice President Inday Sara. Kaya naman nagsalita nga itong si Congressman Marcoleta na kaisa-isa na lang siguro na congressman na hindi masusuhulan. Etong si Congressman Marcoleta, patas to. Di ba minsan nga pinupuri niya si Pangulong Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, pero pag mali sinisita niya, tulad ng sinabi niya nung nakaraan na dapat niyang magpa hair follicle test na si Pangulong Bongbong Marcos. Eto nga, nagsalita na itong si Congressman Marcoleta kaugnay nga doon sa nangyari panggigisa kay VP Inday Sara. Sabi ni Congressman Marcoleta, hindi ba daw naaalala ng mga kasama niya congressman yung matagal ng tradisyon na kapag ang pinag-uusapan budget ng Vice President at ng President, hindi na nga nila ito tinatanong at agad-agad na nga nila itong inaaproba. Kung babalikan nga natin ang mga nakaraang taon, sa budget nga ni VP Lenny, tumagal nga lang ng 2 minuto. Yung iba pa nga 3 minuto lang, hindi man lang umabot ng 5 minutes. Partida, oposisyon pa yan. Kalaban pa yan ni President Duterte. Pero anong ginawa ni President Duterte? Hindi siya nangingialam dyan sa budget ni Vice President Leni Robredo. Ngayon, kay Inday Sara, palibhasa nag-resign sa gabinete ni Bongbong Marcos. Gigisahin ninyo. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, huwag kayong namemersonal. Merong tradisyon dyan sa mga congressman na kapag ang pinag-uusapan yung budget ng Vice President at ng President, agad-agad diyang ina-approve. Bakit ngayon nandyan si Kimbo? Hinahayaang magtanong o gipitin pa si Vice President Inday Sara. Pero kahit ginipit ninyo, hindi naman kayo nanalo. Hindi natupad yung mga plano nyo na gisahin si Vice President Inday Sara. Kaya naman, kung ako lang ang tatanungin, mga bayan, napakatalino talaga nito ni Congressman Marcoleta. Mantakin mo, naisip ngayon na sila mismo meron tradisyon. Ba't hindi ito naisip ng mga kasama niya? Sana talaga manalo si Congressman Marcoleta na senador. Para sana tumino naman kayo dyan. Kaya hindi na kayo sinisipot ni Congressman Marcoleta. Paano? Bibigyan nyo ng 5 minutes, tapos yung iba binibigyan nyo 20 minutes, 30 minutes, tas pag siya 5 minutes lang. Di ba? Kaya nayaya mo siya pumunta ng hearing Kasi alam nyo, pag siya nagtanong, maayos, salungat sa mga pinaplano ninyo. Dahil hindi nyo mahikayat sa mga balak ninyo. Kaya bibigay nyo 5 minutes lang. Di ba? Pansinin nyo, hindi na pupunta dyan si Congressman Marcoleta. Pag alam niyang may mga plano kayo, kung pwede lang kayo niyang wisikan ng alcohol para mamatay na yung 99% na bacteria dyan Di ba?
Pansinin niyo, hindi na pupunta talaga si Congressman Marcoleta. Diring-diri na sa mga kasama niya. Sa tingin niyo mga kabayan, tama lang ba na pagsabihan nga ni Congressman Marcoleta itong si Kimbo, lalo na itong si Abante na tumanda na dyan sa Kongreso? Comment nyo nga sa baba at huwag nyo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Ang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga pinupunto ng pangalawang Pangulo. Huwag din na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi so namin. sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, bakit niya binabalik-balikan nyo na inalista nga po namin yun wala na nga po ngayon yan. So anong komento mo, Nelson? Dapat tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Oo. Ano naman lang. Ano naman nasabi nung sagutin niya yan? Ano naman nasabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi kasi mula anya 2019 hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin niya kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usaping ito nung ito po itinatanong sa inyo nung nakalipas sa taon. Bakit umabot ng 2019, Jen? Nag-umpisa siya 2022. ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yun? Opo, yun ang di sana pinatawag nila si Ginang Leni Robredo sapagkat siya yung Vice President noon noong 2019. Kasi kinukumpara nga Opo. Kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa komite ay 2025 budget. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong Nagkapikunan na ang nakita ko Tama ba yun? Mukhang ganun nga po kung nagkailitan na. Kaya dapat matalakay natin para magkasundo na sila Kasi para sila nakikinig sa ating palatuntunan doon. Dapat kasi objective. Kasi kung ako siguro, kung nandun ako dyan, kasi ayoko nang sumangkot kasi, unang-una, bibigyan ka lang ng 5 minuto. Nakaka-frustrate din yung 5 minuto kang bibigyan Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Okay. Ipag halimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si Chairman, ang tumayo po ay ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo. Vice Chair kasi yan. Pwede siyang i-deputize ni Kong Saldi ko. Na siya muna yung mamatnubay doon sa pagdinig. Yes po. Ng Appropriations Committee. Halimbawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Chair. Ano po ba yung hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon. Okay. Meron po kasing tradisyon kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradisyon It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Opo, Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan, Jen. Opo. Kasi hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay majority leader
na ngayon ay Speaker, Martin Romualdez. ganun po. Oo. Napakagalang na bata niyan din. So matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, yung kanyang bearing, yung Opo, bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Oo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, Oho. I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala nang itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, Oo. wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Oho. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Yes. Oho. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Bigla ang nawala. tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. Oo nga, no? So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun, Yun ang naghahari talaga. yun na naman. naghahari. Totoo naman At yan po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Oho. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget, invoking the time-honored tradition kept by the House. Oho. In-approve kagad yung budget. Ayun. So, ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto nyong balikan po yun. Hindi po ba nyo naaalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office. As indicated by the Constitution. So, tingnan nyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya nga paano po, mukhang Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Opo. Wala po tayong sinasidan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Oho. Ang gusto nating sidan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yun. Ang isusunod kong tanong, kunyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan, Oo, opo. Mr. Chair. Oho. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Okay. Di ba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng Doon personal. na talaga namang, Oo, di ba? patut sa daan magkabilang panig. Opo. Mr. Chair, Yes. may I know for my own satisfaction, Oho. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance Ng COA, ng Commission ng on Audit. COA. Yes po, oo. Kasi kapag ka yung isang paggamit ng budget sangayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, Opo. merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yun. Oho. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, ho. Sa pamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yun. Yes po, sasagutin niyo yun. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no. So, Ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen, oho. isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo
kung paano nagamit, sa aming palagay, may sablay ka rito, kinakailangan ipalawag pagkakamali mo. ka dyan, tama ho. So kaya merong disallowance, sa ngayon pa lang sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo, At kung bakit? kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level Opo. Baka sa region o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong hindi ko Tatlong nagkakamali, commissioners. tatlong commission, dalawang membro at saka isang chairman. Yes, oho. So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso Ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, halimbawa, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. Oho. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yon, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan Oho. Ng komisyon. ng either the commission Oho. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, ito ay didesisyonan Oho. Ng komisyon. ng either the commission Oho. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Nga. Nandun na yun Kaya palang sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung pala sagutin, baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yun ang sasagot nila sa katastasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? Oho. It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan pinagtatalunan pa sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Oho. Di ba? Anong maihita natin ngayon? Sinagot na nga yan Oho. Sa makatwid, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Oho. Oho. Tayo ba titingnan pa rin natin? Oho. Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala na nga confidential fund dyan Ang academic na ito, at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Oho. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Oho. Di ba? Bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan Oho. Ha? So, dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang Yun ang gusto nating i-analisa. Na sabihin sa lahat ng mga kinaukulan,
Pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang ko, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, di po ba? Tama ka dyan. Ayun, oho. Tama ka. Oho. Hindi dapat... Meron nga ano yan alam mo sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man yan, pinagtatalunan na yan, inaanalisa na yan. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, dapat pala may tumayo doon, Kong. Sabihin, in line with the long-standing tradition Tumayo of ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na. I move to approve the budget Approve, hindi pala of the Office of the Vice President. Approve. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Yan, Mga colleagues natin sa House of Representatives. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Hindi po natin inelect yan ng ganun-ganun lang. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, Kong, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag sa ako niya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na rin. Sige, introduction na ito. Ang siguro, ay na-expect ko, sasabihin niya, ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Mukhang nag-iba ang linya. Sayang naman. Hindi pa yun ang sinabi. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Sa ating palatuntunan ito. Di ba? Yun ang gusto kong balikan namin. Una, tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Hindi basta-basta opisina yan. Di ba? Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Di ba? Maaring may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nagbigay na yung courtesy approval doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga. Di ba sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung Kuagos, kung sino yung Loro. Hindi ba? Nandito ka ba nun? Wala ko. Di, ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, teka lang, pondo rin naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba pwedeng, siyempre, kahit paano yung mabusisi din natin, malaman din naman natin. Binubusisi na nga ng Commission on Audit kung nasaan man yan. Yung issue nandyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Tayo po ay nagpupulong ngayon para tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity yung pananagutan sa harap natin ngayon 2025 ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. Rubil ba eh? So, Malum ko pa Daud? ano nangyari? Sana sawa. po mo nag-iisa na yung Vice President. Yung sagot niya na, iba na rin eh. Third floor o second floor? Tayo sa ganyan. Kaya, tayo lahat na malo sa pangyayari ito. Lalo na, lungkot ako dahil... Pulo Pakistani sawa-sawa o? Pulo Pakistani sawa-sawa. O di na, sawa-sawa, ana? Ako po
Jalan sawa-sawa. Asin tani fok pe. sapagkat magkakaroon po tayo ng ganansya at magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisinang ito po ay nagtandem para sa interes ng ating bansa. At yun naman talaga kung inaasahan ng tao, kaya nga sila pinutugan sa unity. Di ba? Alam mo din, kasama ko sa unity na yan. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko yan. Hindi na yan. Ayaw ko yung may awal. Ganun na nga rin sinasabi. Eh, paano ba yan? Sabi ko ng ating mga kabayan, isang punto na kami dyan. Gusto na namin mag-komento ano ba magiging kung natin sa araw na ito. Ay, nako. Ano ba, ikaw na sa ano ba dapat maging mapagsalusaluhan ng ating mga kabayan? Tanong na kung dapat na nga pagbigyan ng parliamentary courtesy ang Vice President o Office of the Vice President sa budget. Ayun. Tradition naman pala talaga yun. Paano matapos? Ay, tanong na, natakapit ko yun. Dapat naman kumiral. माशाल्लाह वालेकुम सलाम माशाल्लाह मेरे शेर आ गए मुझे अभी मालूम चला मैं आ रहा हूँ अभी ड्यूटी से मैं आएगा मुश्किल नहीं मैं आएगा तुम कैसा है सब खैरियत से तुम कैसा है मैं आएगा क्या हुआ Matagal na ikinagalang sa mahabang bakit. Hindi ko munting pa na ito kapag tradisyon kasi dyan. Tradisyon ito eh. नए बिल्डिंग में क्यों जा रहा है किसको जाना है Mas maganda. कौन है अरे ये बूढ़ा चाचा नहीं उतरे हो उनके जो होने डर जाया करो यार ऐसा बोलना जाए ना मोबाइल पे रहेगा 100 रियाल 15 खाना आएगा ऐसे बोल दिया 100 रियाल मैं तुझे बोला था 115 का ले In disposing the budget. मैं तुम्हें बोला 115 का ले तुम O, di ba? So, Tax so ko hali. Tagalog nila natin. यार Hindi nyo na yung Tagalog. जल्दी निकलो चाचा थैंक यू मत बोलो